Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin yung malakas na palakpak po. Papuri po sa ating Panginoon. Blessed Wednesday po sa inyong lahat. Amen. At humingi din po kami ng paumanhin at nung last Wednesday po is hindi po tayo nagkaroon ng service kasi gawa ng tayo po ay nagkaroon ng interruption dito sa atin po sa Baguio. Nawalan po ng kuryente. Anyway, babawi po tayo ngayong gabi. Amen po ba? Blessed Wednesday po sa inyong lahat. At welcome po sa ating mga kapatid online. Saan man po kayong dako naroroon. Magandang gabi po or magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Tayo nga pong lahat ay tumayo at tayo po'y makibasa sa salita ng Diyos na mag-encourage po sa atin na sa panahon po ng ating pong kalungkutan, sabi po magpakatatag po tayo, patuloy po nating kilalanin o ang ating pong pagkilala sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay hindi lang po pagpapasalamat ang ating maaring ihandog sa ating Panginoon, kundi pagpupuri, pasasalamat, at pakikinig po ng kanyang salita. Welcome po sa ating lahat ngayong gabi, sa ating pong middle of the week. Amen. Sa gabi pong ito, sama-sama po tayong magpuri, sama-sama po tayong umawi, sama po tayong makinig ng salita ng Diyos. Pero before po yan, magbasa po tayo ng salita ng Diyos to encourage na sa paraan ng gusto ng Diyos para sa atin ay karapat-dapat para sa Kanya. Sabi po niya sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, sabi po ng Diyos sa Kanyang salita, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraan, karapat-dapat sa Kanya. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Yamang tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, hindi lang po pasasalamat ang ating ihahandog sa ating Panginoon, kundi panalangin. Amen po ba? Hindi lang po panalangin, kundi pagsuko ng ating pong mga buhay sa ating pong Panginoon. Kaya sa kapatid, kung ikaw ay narito o sa actual ka man or online, maari mong itaas ang iyong dalawang kamay. Maari mong buksan ang iyong bibig. Malaya ka kapatid na buksan ang iyong bibig. Malaya kang buksan ang iyong puso sa harapan po ng ating Panginoon ngayong gabi. Tayo po'y manalangin at idulog po natin sa ating Panginoon anuman ang iyong ipagpapasalamat, anuman ang iyong mga hinaing o panalangin sa ating Panginoon. Now is the time na we lay down sa ating pong Panginoon. O Amang Banal, muli o Diyos, sa gabi pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami na muli mo po kaming dinako sa lugar na ito, o Diyos. Sinabi mo po, Panginoon, sa iyong salita na kami po'y magpakatatag at patuloy na lumago sa aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Yamang kami po'y tumanggap sa iyo, o Diyos. Yamang ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng buhay. Hayaan mo, Panginoon, na isuko naman po namin at ibigay sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Dahil ikaw ay hindi nag-atubiling ihandog ang iyong buhay para sa amin. Kung kami man, Panginoon, ay nagkasala, kung kami man, Panginoon, ay nagkulang, punan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, kung kami po'y may kalapisan sa aming mga ginagawa, Panginoon, O Diyos. Patawarin mo po kami. Ngayong gabi, Panginoon, sama-sama po kaming dumudulog sa iyong paanan. Humihingi po ng kapatawaran, O Diyos. Narito kami, Panginoon, idinudulog namin ang aming puso't buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga anak po, Panginoon, na narito, na pinili, O Diyos, na dumako sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming makatagpo, Panginoon, O Diyos. Upang ikaw ay aming makaniig, O Diyos, sa gabing ito. Hayaan mo, Panginoon, na kami po'y sama-samang itaas ang aming mga kamay. Tanda ng aming paggalang at pagsuko sa iyo, O Diyos. Salamat po sa buhay na kaloob mo sa amin. Huwag po naming sayangin ang buhay na ito na walang kaugnayan sa iyong gawain, Panginoon, O Diyos, at sa iyong kaharian. Sa gabing ito, Panginoon, dinudulog po namin ang kabuuan ng aming gawain ngayong gabi. Maging ang iyong salita na aming maririnig, Panginoon, ito po'y tumimo sa aming mga puso. At wag po naming hayaan, Panginoon, na ito'y nabaliwala, O Diyos. Maging ang iyong anak
anak na gagamitin mo na maging daluyan ng iyong salita, Panginoon. Tinataas ko po siya sa iyong paanan, Panginoon. At sa iyong mga kamay ay hinahandog po namin ang bawat isa, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na kami po'y sama-samang magpuri, umawit, nang may pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Sige po, tayo po manatiling nakatayo, tayo po aawit sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Muli po tayong pumalakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Grabe po. Napakabilis ang panahon. Amen. At welcome po sa bawat isa dito sa actual. Ganun din po sa atin sa online. At ngayong gabi ay tayo aawit para sa ating Panginoong Diyos. Excited ba ang lahat para umawit? Amen. Amen. Kaya naman tayong lahat ay pumuri at umawit para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Balakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. I'm trading my soul. I'm trading my soul. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. One more time, I'm trading my faith. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, everybody say, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm praised when the rush persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the grace, for His promise will endure. And God gonna be my strength. Last for a night, the joy comes in the morning. I'm trading my soul. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. One more time. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Come on, ipigit po natin ang ating dalawang mata, tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Tunay po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon.
buhay ng bawat isa, Father God. Lord, kahit kailan, Panginoon, your grace is not enough, oh Lord. Your grace is enough, Lord God, for us, Panginoon, na, Lord, kami man, Panginoon, ay kami man, Father God, ay nagiging busy, Panginoon. But yet, Lord, lagi kang nariyan, Panginoon, upang kami ay paalalahanan, Father God, that we are not enough if we don't have you, Lord God. That we cannot live without you, Lord God, in our lives, Father God. So, Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, kami dumudulog, Panginoon, sa iyong harapan, Father God. Humihingi kami, Panginoon, sa iyo ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa iyo, sa aming mga pagkakasala sa iyo. Lord, punan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Father God, ng iyong presensya, Father God. Lord, we want, Father God, to feel your presence tonight, Lord. We want to give this moment, Father God, para sa iyo, Panginoon, na makausap ka. Maranasan ng iyong presensya, Panginoon. At Lord, bigyan niyo po kami ng puso at isipan, Panginoon, Lord, na nakatulad ng sa iyo, Panginoon. Na ipaintindi mo, Panginoon, sa amin, Father God, ang gusto mong maganap para sa amin, Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, let's seek for the presence of God. Let's give our hearts. Let's give our minds para sa ating Panginoon. Awitan natin siya. Bigyan natin yung ating buong puso sa ating pagpuri, sa ating pag-awit para sa Kanya. Bigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos. At awitan natin siya ng taos sa ating mga puso. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let us sing. Let us glorify the Lord with all our heart, with all our strength, with all our mind. Let's give the glory unto our Lord in the spirit and truth. Let's open our heart right now. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Tataas ang iyong pangalan. When the music fades, all is stripped away, then I simply come, longing just to bring something that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you are required. You search much deeper within, through the way things up, you're looking
find us room. Endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath I breathe, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you require. You search much deeper within to the way things up. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. when it's all about you, It's all about you. it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you. One more time. I'm coming back to the heart of. Come on, let's worship the Lord. when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Oh, come on, sing it. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than. More than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring
It's all about you. It's all about you. Come on, declare it. I'm coming back. I'm coming back to the heart of Worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. Hallelujah. You are worthy. Hallelujah, Lord. It's all about you, Jesus. Come on, speak to the Lord. Yes, Father Jesus, Lord God. We're coming back to you, Father God. We want to praise your name, Lord God. We want to lift our voices for you, Father God. Lord, lahat ng aming papuring ito ay para sa iyo, Panginoon. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang alay naming pag-awit, Panginoon, para sa iyo, Lord God. Na mabigyan ka namin ng parangal, Father God. Mabigyan ka namin, Panginoon, Lord God, ng oras, Panginoon, upang ikay aming, Lord God, lapitan, Panginoon. Ikaw ay aming purihin, Panginoon. Ikaw ay aming makausap, Panginoon. Lord, salamat. Maraming salamat sa iyong habag, Panginoon, sa buhay namin. Sa bawat isa sa amin, Father God. Na despite, Panginoon, Lord God, ng aming mga pagkukulang sa iyo, Lord, ikay laging naririyan, Father God. Handang kami, Lord God, yakapin, tanggapin. Dahil kami, Panginoon, Lord God, ay iyong mga anak. At kahit kailan, Panginoon, na hindi mo po kami matitiis. Lord God, salamat, Father God, sa sakripisyo po ninyo, Lord God, na binigay sa Panginoon sa bawat isa. For the chances, Lord God, that you're giving to us, Lord God, to change, Lord God. To come back to you, Lord God, to repent on you, Lord God. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, na tumatag, Panginoon, Lord God, at hindi na tumalikod pang muli, Panginoon, sa iyo. And Lord, here we are coming back, Lord God, to you to praise you. We're coming back to worship to you, Lord God. We're coming back to embrace your presence, Lord God, to embrace your love, to embrace your grace, Lord God, your mercy on us, Lord God. Salamat, Panginoon, and the word thank you is not enough, Lord God, to show, Lord God, how we need you, Lord God, in our lives, Lord God. So, Lord God, salamat. Salamat, Panginoon, sa oras na to, na pinaranas mo, Panginoon, sa bawat isang iyong presensya. Pinaparanas mo, Panginoon, Lord God, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa. And you deserve all the glory. You deserve all the praises, Lord God. You deserve all the adoration, Lord God, because you are our Lord and Savior. You're our Alpha and Omega, oh Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Father God. We love you so much, Father God. Minsan pa po, ating awitin na ating Panginoong Diyos, sabihin natin that we are coming back to Him.
Hallelujah. It's all about you, Lord. We praise your name. We glorify your name. We magnify. We adore your name in this place, O Lord. Hallelujah. Patuloy mong pagharian ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy kang kumilos. Patuloy kang mamuhay sa buhay, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan, kaya aming pupurihin, kaya aming sasambahin. Ang awitan, Panginoon, ang lahat ng pag-awit at papuring ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Wala na po kaming ibang itataas sa gabing ito. Dakila ka, Panginoon. Patuloy mo iparanas ang kabutihan mo, ang habag mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. For yours is the kingdom, the power, the glory, the honor, and adoration. We love you, Jesus. We love you forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak po ang papuri po sa ating Diyos. Amen. Yan, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, humingi po ako ulit ng paumanhin sa lahat po ng umasa nung last Wednesday. Pero anyway, hindi na po mahalaga yung last or yung past. Ang mahalaga po yung ngayon po. Amen. Tayo po'y muling pinagsama at ng ating Panginoon at tinako sa lugar na ito. Yan po, welcome po dito sa kanan at dito sa kaliwa. Welcome po sa inyong lahat at yan po sa online. Yan, habang naghihintay po tayo sa ating pastor all the way from Canada. See you soon, Pastor. Yan. And see you soon din, Pastora. Amen. Maybe next year or next year. Matagal pa masyado, no? Parang ako na yung nagbigay ng ano, no? Amen. Pero see you soon, Pastora and Pastor. Yan po. Sige po, palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po tayo mga lahat ay tumayo at ay pagmamahal sa Panginoon. Mga banal, maraming po salamat sa Diyos sa gabi nito, Panginoon. Dinako mo kami, dinala mo kami sa lugar nito. We believe, O Lord, through your leading and love, and throughout the power that you bestowed upon us. We are here gathered together tonight, Lord. We are outnumbered, but only you sees our heart, Panginoon. Anong nasa puso namin, ang namin na sambahin ka, Panginoon, itaas ka, higit sa kaninuman, Panginoon, ng pinata. Salamat, Lord, sa inyong pong salita, na ipapakinggan, gamitin po ako bilang inyong pong daluyan na inyong mensahe. Mensahe mo, Diyos, makarating sa kami ito na sa aming mga puso, sa aming isip, ng ipambuhay namin. Thank you for this wonderful opportunity, Lord. Gamitin po ako
as your messenger, as your mouthpiece, and preacher to proclaim the power of your words, Lord. Kahalagahan po ng inyong mensahe. We thank you, Lord. We praise and worship po sa lahat ng mga kapatid sa loob ng simbahan, nagsipagdalo. May your grace and goodness and blessing greater be upon them, even sa aming mga kapatid, Lord, na nasa online, na nag-effort, Lord, to watch and to learn and listen to your word. Praise and worship, Father God. We honor you, Father. We love you. In Jesus' name, pray. Amen. Pagmamahal si Lord, to God be the glory. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makapo and blessed Sunday po sa atin lahat. Kumusta yung mga katabi? Sabihin mo, kumusta ka naman? Praise the Lord. Ayan, to God be the glory. Salamat po sa lahat ng mga kapatid natin na nasa church, ano? And salamat na I'm so glad na makita ko po kayo na buhay na buhay. Ayan. Kumusta po yung ating audio? Sound check po tayo. Okay na po ba yung audio natin? Nakakarating naman po ba yung sa likod-likod at sa harap? Ayan. Salamat po sa Lord. And kung sabi ko nga, kung ang makakapunta lang sa langit, yung mga pumupunta sa church, talagang paborito para sa inyo. Hindi po ba? At yung mga nanonood sa online. Pero hindi yun. Lahat na makakapunta sa langit kapag kinuha na sila ng Panginoon. Sino po sa inyo gustong pumunta na sa langit? Taas yung kamay? Okay, so huwag magmadali po So, there are time, there are season. Papunta po tayo doon. Pero habang andito tayo sa lupa, let us join together para po tayo ay tayo magsama-sama na mag-worship, mag-praise, itaas po ang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. So ngayong gabi po, without further ado, nais ko pong mag-share sa inyo ng Tagalog. Amen. Sino po masaya na makikinig tayo ng Tagalog na sermon? Praise the Lord. Amen. So meron po isang nag-request sa akin, sabi niya, okay na daw Tagalog para mas lalo niya maintindihan. I don't know if he's watching or she's watching ngayon. Importante po is meron pong mga puso na handang mataniman ng salita ng Diyos. So ito pong ating topic ngayon. It's all about kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa Diyos. 7 billion plus ang tao ngayon sa earth na nabubuhay, kasama po tayo. But only few yung merong paggalang at pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Alam nyo, kung sino yung ginagalang natin, sino yung sinusunod natin, yun yung mahalaga sa atin. Kaya ang topic ko po is kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa Diyos. So dapat po, number one, model ng paggalang at pagsunod sa Diyos, walang iba kundi ang mga anak sa simbahan. Hindi ba? Kundi mga anak ng Diyos na nasa simbahan, mga anak ng Diyos na kumikilala sa Kanya, mga anak ng Diyos na meron pong relasyon sa Kanya. Yan po ba? So sa inyo pong buhay, gaano po halaga sa inyo ang paggalang at pagsunod sa Diyos? Kung mahalaga yung pag-pray, mahalaga yung pag-praise and worship kay Lord, mahalaga yung pagsimba, mahalaga yung soul winning. So this time, pag-usapan mo natin, gaano kahalaga sa atin ang paggalang or pagsunod sa Diyos. Kasi kung totoo po na meron tayong papahalaga patungkol po sa paggalang at sa pagsunod sa Diyos, meron po ito siyang magandang reflection sa buhay po natin. In short, meron siyang magandang outcome. Ngayon, ito yung magandang encouragement na ma-develop sa buhay natin ito. Or kung nade-develop na, then you are enjoying the fruit or the harvest of His word. Paggalang at pagsunod sa Diyos. Meron tayong higit na ginagalang or may kinakatakutan, ginagalang or sinusunod, ino-obey. It should be the Lord or prioritizing the Lord, mga kapatid. Amen po ba?
Sabi sa introduction natin, sa Kawikaan, chapter 9, verse 10, tayo po sa verse nito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. So, in short, this is all about His Word, this is all about wisdom, na ang outcome ng paggalang at pagsunod sa Diyos, yung tinatawag dito, tama ito, introduction, kasi pasimula pa lang. Tama po ba? Pasimula ng karunungan. Yan po ba? Pero yung pagkilala sa banal na Diyos ay merong dulot na kaalaman. Yung two component dyan, yung karunungan at kaalaman, napaka-importante na ma-develop sa mga kabataan, ma-develop sa mga magulang, ma-develop sa buhay po ng bawat isa na i-increase po natin itong 3 words nito. Before I continue some verses na ipipreach ko po ngayon, yung word na paggalang, pagsunod, at pagkilala. Yan po ba? Pagkilala. Pero babalik pa rin natin siya sa una. Kumbaga ilalagay natin sa una yung pagkilala. Praise the Lord. Okay. So alam nyo, sa bahay, sino po ang pinaka-the most na ginagalang at sinusunod natin? Di ba si nanay at si tatay? Or kung walang nanay, si tatay. O kung walang tatay, si nanay. Are you with me? They are the head of the family. They're the authorized person sa buhay po natin. Ngayon, dito sa verse nito, pinakamahalaga dito ang pagkilala sa banal na Diyos. Kasi pag once nakilala ko siya, once nagkaroon ka ng revelation sa Kanya, once nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, ano po yung impact sa atin? So madali pong sumunod. Are you with me po? Madali po siyang igalang. Kumbaga, pag nakilala mo lalo ang Diyos, pag naintindihan mo kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos sa lahat at sa buhay natin, ganun po ba, madali siyang igalang, madali siyang sundin. Pero kung mga verse dito sa Bible, nakita na kaya ng mga tao na walang takot o walang galang at pagsunod sa Diyos? Once upon a time, we were there before. Parang hindi natin siya kilala. Dahil wala tayong panahon sa Kanya, dahil wala tayong relasyon sa Kanya, dahil wala din tayong paggalat at pagsunod sa Kanya. Pero ngayon na andito na po tayo, nagsiserve na tayo sa Panginoon, dapat i-increase yung ating pong yung fear of the Lord, yung honoring natin, yung respect natin sa Panginoon, yung pagsunod natin, dapat yung bar natin, dapat yan po yung tumataas. Dapat yan po yung umaangat sa buhay natin, nakikita po natin. Una, yung pagkilala. Unahin talaga natin yan, yung relasyon po natin sa Panginoon. Ayun yung mga kapatid. Kasi paano mo naman nga igagala, paano mo susundin ang isang tao or kung sino man na hindi mo siya kilala. Ayun mo. Kilala mo siya, alam mo ang tinig niya, alam mo ang salita niya, alam mo kung you're in tune, you're connected sa kanya, you're in tune sa sinasabi niya, and then aware ka kung ano yung mga pinapagawa niya, aware ka kung ano yung utos niya sa salita niya. Then therefore, you think about, okay, simula ngayon or ipagpapatuloy ko ito, dapat umangat yung aking paggalang at pagsunod sa Diyos. Lahat po ng mga gumagalang at sumusunod sa Diyos, may kalaki po yan na reward. May kalaki din po na blessing. May kalaki din po na breakthrough. Amen. May kalaki po na pagpapala. Pero yung mga hindi naman po gumagalang at sumusunod sa Diyos, may kalaki din po na pagpapalo. Po ba? Amen. Yung mga gumagalang at sumusunod sa Diyos, may pagpapala yan ng mahabang buhay. Pero yung mga hindi gumagalang at sumusunod sa Diyos, amen, the opposite, ang kanila pong buhay ni ikli. So meron pa ako ditong ilan to, halos 4 points
5 to 6 points na gusto kong i-share po sa inyo. Pero meron siyang paalala. Una po, letter A, ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng buhay. Yun yung mga kapatid. Ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng buhay. Dito ko nakita, sabi ko, Lord, kung bata pa ako, naintindihan ko na ito, tapos na-develop yung relasyon ko sa inyo, listen sa bawat ginagawa ko, alam ko, nakatingin ka sa akin. Alam ko, andyan ka sa paligid ko. Di sana I've learned not to compromise. I learned to conform your command. I learned to follow you. I learned to obey you. Kaya lang, dahil na hindi na-develop sa akin ang karunungan, hindi na-develop sa akin ang kalaman, dami pong mga, I hope you get to me mga kapatid, dahil pong mga trial and error, dahil pong mga pagkakamali, dahil mga compromises, ang dami mga experimentation. Amen po ba? Kaya mas mainam sa mga kabataan, sa mga magulang, kailangan, sabi sa Bible, matulad tayo sa isang bata na teachable. So, matuto ng salita ng Panginoon. Kawikaan 19 verse 23, ano po sabi sa verse John, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Amen po ba? So, kung gusto mo po ng buhay, a kind of life. Wow, a kind of life. Hindi lang basta buhay na may hininga kasi kahit naman yung mga walang galang, humihinga pa naman. Ay, hindi po. Yung sumusunod, humihinga pa naman. Kaya mga katuloy mo, humihinga pa ba yan? Ayan, eh kung patunay, kahit naman hindi gumagalang, humihinga, may buhay. A kind of life. A kind of life that talagang sabihin, isang klase ng buhay na binibigay ng Diyos doon sa mga taong may fear sa Kanya at nag-o-obey sa salita. Kind of life na form, a kind of life na transform, a kind of life na result ng pag-honor sa Lord, result ng pag-obey sa Lord. Nakikita niyo na ba yung buhay mo ngayon na ito merong bakas ito merong resulta ito ng ating paggalang at pagsunod sa Diyos. At ayun niyo po, nagigits ko yung sabihin, not just a life, but a meaningful, beautiful, wonderful life. Sino sa inyo gusto ng ganon? Pag inalis natin yung paggalang at pagsunod sa Diyos, tayo yung buhay, pero walang meaning yung buhay. Pag inalis natin paggalang at pagsunod sa Diyos, tayo yung buhay na hindi na natin sigurado kung mabubuhay pa tayo ng matagal or ano nang mangyari sa buhay natin. But, believe it or not, as long as meron kang paggalang at pagsunod sa Diyos, yung buhay mo, gaganda yan. Yung buhay mo, babago yan. Yung buhay mo, mabibuild up yan. Yan yung gusto ko pong share po sa inyo. Ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay nagbibigay ng kind of life. Beautiful life. Pero sabi po, ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Palapakan po muna natin ang salita ng Diyos. Wow! Siguro po, specifically, yung makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan, yung mga totoong taong gumagalang at sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin, yun ang benefits, yun yung blessings ng mga taong may paggalang at pagsunod sa Diyos, buhay. Amen po ba? Blessings, breakthrough, buhay na mapayapa, amen? At buhay na protektado. Nasusundan mo ba mga kapatid yung unang point? Buhay. Usapang buhay tayo ngayon. Amen po ba? Letter D po, pangalawa, ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay bukal ng buhay. Wow. Spring of life. Kung gusto niyo pong mabuhay ng matatag, matagumpay, maayos, amen po ba? Gusto niyo pong
connected to the source, gusto niya pong kompleto sa lahat, gusto niya pong hindi natutuyuan na buhay, then i-maintain po natin yung capacity or not just only to maintain, palaguin natin yung ating pong capacity na tayo po ay gumalang at sumunod sa Panginoon. Sa pasabi sa verse nito, sa Kawikaan 14 verse 57, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. At ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Marami pong mga tao ngayon, ay hindi po, marami mga tao ngayon, kampante naman silang nabubuhay kahit wala silang paggalang at pagsunod sa Diyos. Kampante sila. Pero hindi nila alam, they were on the track of the enemy. Nasa bitak na sila ng away. Pagdating ng panahon, gulat na lang sila, nanganganib na kanila pong buhay. Pero ang isang tao mayroong paggalang, pagsunod kay Yahweh, yun yung bukal ng buhay. Yun yung hindi ka nag-aalala, hindi ka nawawalan, hindi ka natutuyuan. Yung parang, hello? Ayaw niyo po, sino sa inyo parang hindi ka umaasa sa Diyos kasi hindi mo naman siya ginagalang at sinusunod. Hindi ba gumagalang at sumusunod sa Diyos? Umaasa yan sa Diyos eh. Merong bukal ng buhay, kaya yung buhay nila, lagi pong fresh. Ayun niyo po, lagi pong fresh. Ang buhay nila maayos. Ang buhay nila hindi po magulo. Alam mo bakit gumugulo ang buhay ng isang tao? Hindi po fresh, hindi maayos. Kasi po inaalis natin yung key sa bukal ng buhay. Ito po yung paggalang at pagsunod. Pangalawa, sabi dito, ang taong mayroon nito ay malayo sa bitang ng buhay. Malayo. You see, malayo. As long as sumusunod ka sa Diyos, gumagana sa Diyos, kahit saan ka magpunta, you know that the one that whom you fear and obey and respect, He is responsible for your protection. He is responsible for your provision. Ayun niyo po mga kapatid, nasusundan po ba? Hello? Kaya fearless ka. Lahat na mayroong fear of the Lord, fearless yung life nila. Lahat na mayroong obedience sa Panginoon, hindi sila nawawala, hindi sila natatakot na mawalan. Because they're always connected to the source. Letter C po, ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay nagpapahaba ng buhay. Tingnan niyo po yung three key points. Actually, ito yung unang 3 key points dito na makikita po. Ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay following po mga kapatid. Hello? I want you to see the 3 points here na ito kadalasan ang nawawala sa buhay ng tao. Pag winalaki itong paggalang at pagsunod sa Diyos, yung formation ng life, nadideform. Pero kapag tuloy-tuloy mo siyang ginagawa, sabi diyan, meron kang buhay, at ang buhay mo ay nasa bukal ng buhay, at dahil sa ginagawa mo ito sa pagsunod, paggalang sa Diyos, ito ay nagpapahaba ng buhay. If you wish for long life, o to live long, ang susi po dyan, sabi sa Kawikaan chapter 10 verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Sino po sa inyo gustong humaba ang buhay? Taas yung kamay. May mga iba, ayaw yata humaba ang buhay. Bigat ang kamay niyo magta. Sino po sa inyo gustong humaba ang kanyang buhay? Ayun, may kausap na ako mga kapatid. Salamat. Dahil nakakarinig saan sila sa amin. O sa online. You see, hindi po, ang tinuturo kasi ng science, kumain ka ng gulay, hahaba ang buhay. Tama po ba? Or sa nutrition. Ang tinuturo naman, uminom ka ng tea na ito, hahaba buhay mo. Ang iba naman, ang tinuturo naman, kumain ka ng damo. Ano yun? Animal, di ba? Kumain ka ng gulay, kumain ka ng ano-ano. They teach about long life, pero nakalimutan nila yung spiritual key. Yung nagmula mismo sa salita ng marurunong, salita ng Diyos, na ang pagdalang at pagsunod kay Yahweh ay ano po? Nagpapahaba
ng buhay. Purihin po natin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Amen. Ngunit ang araw ng masama ay di magtatagal. Minsan, alam niyo, sa paligid, nakita kayong masamang tao, sabi sa Bible, ang araw nila hindi magtatagal. Mainis sa kanila, hayaan nyo na ang panahon, araw ang maghabol sa kanila. But all we need to do, you and I, kailangan mo natin na mamuhay, na may paggalang, at pagsunod sa Diyos every day. Kaya nga dapat kinikilala mo siya. Dapat pinapakinggan mo ang tinig niya. Dapat nakatukin yung pandinig. Kaibig mo, yung pandinig natin dapat nakatukin sa Panginoon. And letter D po, nakikita niyo ba yung tatlo dito na buhay? Buhay. Amen po. Yung una, pangalawa, ano po yung pangalawa? Bukal ng buhay. Pangatlo, mahabang buhay. Amen. Letter D po, pang-last, ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay naglalayo sa kasamahan at nagdudulot ng kapayapaan at katatagan sa buong sambahayan. Alam mo, tayo dito, isa tayong sambahayan ng Diyos. Or ang picture sa family mo. Kung ang family mo na nakagisnan ay talagang totoong gumagalang at sumusunod sa Diyos, meron pong kalakip na blessing sa pag-breakthrough yan. Or sa atin dito sa church, kung tayo po talaga mga totoong gumagalang at sumusunod sa Diyos, amen po ba? Meron po yung impact. Meron po yung result. Meron po yung outcome. Sabi sa Kawikaan chapter 8 verse 13, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Amen. Pag inalis mo yung paggalang at pagsunod sa Diyos, amen, na-attract sa iyo ang kasamaan, yung evil. Narinig mo, mga kapatid, natagalan to. Praise the Lord. Ayun pa rin po mga kapatid, malinaw po ba sa atin? Ang iba, pray Lord, layo mo kami sa masama. Ang susi pala na isa doon, paggalang at pagsunod, yan po ang susi na naglalayo sa atin sa kasamaan. Kawikaan chapter 14 verse 26, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahan. Kung ang isang sambahan ay totoong gumagalang at sumusunod sa Diyos, meron pong kapayapaan sa loob at meron pong kapayapaan. Kaya nga dito, nakita ko ganang picture, sabi ko, Lord, kung ito yung picture individually, sa loob ng church, and then corporately, if we are if you're a genuine person or people na talagang may fear sa iyo, may pagsunod sa salita mo, then suddenly, we possess the promises of your precepts, of your words. Buhay, bukal ng buhay, mahabang buhay, buhay na merong proteksyon, buhay na merong kapayapaan, buhay na merong katatagan. Ito ang pagtibayin natin. Ito ang pagyamanin po natin, ang buhay na may paggalang at pagsunod sa Diyos. Kasi kung hindi, sinabi na po sa Deuteronomy chapter 28 verse 58 to 59 na merong warning. Nung binalikan ko yung Deuteronomy chapter 28 nung nagbabasa po ako ng Old Testament, nakita ko na itong verse nito. Then suddenly, nung nag-trip ko nitong isi-share ko sa inyo, nagpala ko saan banda yung verse niyo? And it comes out. And Deuteronomy 28 verse 58 to 59. Sino po nakakaintindi ng sinishare ko po? Tagalog naman, dahil intindihan. Let the Lord give you wisdom and understanding. I'm talking about sambahayan. Okay? Or family. Or tinatawag natin na community. Tuloy po sa verse 58, kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, at hindi nyo iginagalang ang kahanga-hanga at kakilang-kilabot ng pangalan ni Yahweh, are you following the verse mo mga kapatid sa verse 58? Anong sabi sa susunod na verse sa verse 58?
kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Pakisabi sa tabi, kanya ko na. Hello? Alam niyo, yung mga nararanasan natin ngayon, meron yung kaugnayan sa ating lahi. Arinig mo po mga kapatid, hindi sa ating logo, sa ating lahi. Sa ating lahi, o sa lineage, o sa generation natin, arinig mo po, tempo sa akin. Dahil sa kanilang kawalan ng paggalang, pagsunod sa Diyos, amen, yung consequences nun, yung effect noon, dun sa next generation. If you are now building a generation, I want you to stand firm on this verse. Hello, I need me po mga kapatid. Because alam niyo, ito mahirap. Kung ang sumpa na pangsa sa'yo, wala kang ibang pwedeng pasahan kundi ang next generation mo. Hello? Kung ang blessing na ipasa sa'yo, wala kang ibang legal term na papasahan kundi ang next generation mo. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, gusto kong i-check po natin. Like yung mga binata, like one day, si Nico, si Mark, one day, magpapamilya kayo. Hindi mo ba lang, pagyamanin nyo na ang paggalang at pagsunod sa Diyos. Ngayon pa lang, pagyamanin nyo na yung pagkilala sa Diyos. Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya pala ang Lord, hindi kinansel yun. Hindi siya kinansel yun. Sanot na dumarating because He already declared it dun sa mga taong kawalan ng paggalang at pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, lahat po na nakikinig kayo, i-check po natin, ako ba talaga may totoong paggalang at pagsunod sa Diyos? Or, huwag niyo lang sisihin yung mga magulang niyo kung wala silang paggalang at pagsunod sa Diyos. Just pray. Pray. Hello? Pero huwag rin makampante. Bakit ba? Nasusunod ko ba? Sa likod, sa harap, nakikinig mo ba tayo mga kapatid? Na, chopping? Kanina pa chopping? Ngayon lang. Okay. Kailan natin magpalit ng chopper. Hindi, nagagaling mo eh. Praise the Lord. Okay, tuloy ko po. Let me continue. Kung yung mga unang panahon, binaliwala ng mga anong bayan ng Panginoon ang paggalang at pagsunod sa Diyos, ang naging impact sa kanilang next generation. Naalala ko lang ito, no? Yung pagkilala at paggalang ng Diyos ni Abraham. Sinundan ni Isaac, sinundan ni Jacob, sinundan ni Joseph. Yung fourth generation na yan, nagdala yan ng matinding favor, blessing, and breakthrough sa mga next generation. But after Joshua, mga iilan na lang yung merong paggalang at pagsunod. Kaya watak-watak na sila, wasak-wasak na sila. So ngayon, I want to start with you, mga kapatid. O sa atin, magsimula sa atin. Kung yung top generation ko, wala silang paggalang at pagsunod sa Diyos, wala silang fear of the Lord, wala silang obedience sa command ng Panginoon, dapat ako, iba dapat ako. Meron dapat akong kamunungan. Meron dapat akong kaalaman. Ano yung kamunungan dito? Yung paggalang at pagsunod. Ano yung kaalaman dito? Yung pagkilala sa Diyos. Kung sino wala dito, ako dapat meron. I will be used by God for them, then I will be blessed by God for them, my next generation. Ano ang pagpapa natin ng Panginoon? And can we go on sa conclusion?
Kaya itong warning na ito, before I go on sa conclusion, don't lose it. Amen po ba? Don't lose it. So muna ngayon na mag-isip-isip na tayo. Amen po ba? Ay sa conclusion, sabi ko dito, mapalad ang tao na sa Diyos, lubos na gumagala, at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan, at namumuhay sa kapakinabangan. Sino na po yung mapalad? Yung taong lubos na gumagalang sa Diyos. Yung taong taos-pusong sumusunod sa utos ng Diyos at namumuhay sa kababaan, sa kapakumbabaan. Hindi po nagmamataas. Sa awit 112 verse 1, sabi po dito, purihin si Yahweh, mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang. May po ba? At taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Palakpak po sa Lord yung mga gumagalang sa Diyos. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Amen. Sabi dito, at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang hinahanap ng Lord, puso natin na sumusunod sa kanyang kautusan. Malapit na matapos. Awit 128 verse 4, ang sino man kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya iuunlad at laging pagpapalay. Pagpapalay natin sa Lord. Hallelujah. Huwag po kayo maghabol sa pagpapala. Ang iba, puro paghahabol sa pagpapala. Ang iba, puro paghahabol sa pera. Ang iba, puro paghahabol sa material na bagay. Ang pagyamanin niyo po sa buhay, para yumabong, umusbong, yumaman po ng tunay ang ating buhay, ay dapat, sabi dito, ang sino man. Hindi ito nababalik na kung ang sino man ay buong pusong susundin, hindi lang sambahin sa salita, pero walang pagsunod sa salita. Susundin yung talagang susunod ka sa salita ng Diyos. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapala. Ang not to brag, kung umunlad man ang buhay ko, resulta yan ng pagsunod ko sa salita ng Diyos. Hindi yan sa pagsisikap ko. Kasi marami akong nakita, grabe sikap ng sikap, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Instead na ay dumating na blessing o dumating sano, sikap ng sikap, hindi naman sumusunod sa Diyos. Instead na ang breakthrough ang sumunod, hindi. Ang dumating, broken-hearted. So, parang mga ganun eh. Nasaktan lang. Sikap ng sikap. Pero hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos. Walang blessing, walang breakthrough, walang bagong bagay sa buhay niya. Puro luma. Alam niyo ba kung bakit? Because pawala ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Kaya kung sino man sa atin na buong puso na si Yahweh ay sundin, alam na ang buhay niya, sabi sa Bible, ay uunlad. Uunlad muna at pagpapalain. Kabikaan, at susundan ko ba itong verse ito mga kapatid? Marami ako nakita, binabaliktad dito, munlag naman kayo, at hindi sumusunod sa Lord. Si tito ko, si auntie ko, si uncle, yung mga anak, munlag naman. Amen. Hindi yun yung design ng Lord na umunlad sa pandaraya, umunlad sa gawang masama, hindi yun. Ang kaunlaran at pagpapala na nagmula sa paggalang at sa pagsunod sa Diyos ay walang halong kasamaan at kalungkutan. Sabi sa Bible, the blessings of the Lord will make a person rich and it will add no sorrows in it. Ang gusto kong maranasan natin na blessing, breakthrough, open door, o tagumpay ay nagmula po sa pagsunod at paggalang sa Diyos. Kawikaan 22 verse 4, sabi po, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Para po natin si Lord. Ang ganda po ng salita na. Pagpupunta ka sa mga entrepreneurship, tuturuan ka ng mag-business para umulan ang buhay.
sa Lord, dadalhin ka din niya doon sa entrepreneurship, sa magandang trabaho, sa magandang hanap buhay, dadalhin ka rin ng Panginoon. Pero tuturuan tayo ng tamang precepts and concept para ma-maintain natin yung ating pong attitude o character even though mag-progress, mag-prosper yung buhay natin. Ano po ang sabi dito? Ang paggalang, ang pagsunod kay Yahweh, at ano pa? Package ito mga kapatid. Sundan niyo yung verse. At kapakumbabaan. Yung paggalang, pagsunod, pagpapakumbaba. Ang kasunod ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. I read one translation, sabi doon, long life, riches, and honor. Palakang po natin muli sa Lord. Amen. Kaya itong key factor nito mga kapatid, itong key factor nito sa buhay natin, kunin niyo yan, paggalang, pagsunod, at pagpapakumbaba. Kunin niyo yan. Ilagay niyo po sa inyong puso at buhay. Huwag po kayo mainggit sa iba kung ano meron sa Kanya. I-develop niyo po ito na magkaroon po ng relasyon sa Panginoon, sa Kanyang salita. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba lahat tayo tumayo mga kapatid? Hallelujah. Nawa yung buhay natin ay yung outcome, yung kinalabasan ng buhay nito. Ay hindi tayo sa kawalan na makaisipin natin pagdating ng panahon. Umunlad naman ako. Nakatapos naman ako sa pag-aaral. Yumaman naman ako. Baka yung yumaman, yumabang. Nung umunlad, naging madamot. Ay hindi yun nagmula sa Diyos. Kasi ang sabi sa challenge, sa lahat ng mga gumagalang at sumusunod sa Diyos, dumaan na tayo sa madilim na landas at mga pagsubok, patuloy tayo magtiwalang lubos sa Kanya. Alam mo, sa atin, dumadaan sa iba't ibang sitwasyon. Problema sa sarili, sa health, problema sa family, sa anak, sa asawa, problema sa kapitbahay, problema sa trabaho, problema sa relasyon, problema sa kapitbahay, iba-iba ang mga problema ang ating pinagdadaan. Ito encouragement po sa bawat isa. Bagaman tayo gumagana at sumusunod sa Diyos, nagpapakumbaba, hindi inalis yung pagsubok, problema, hindi inalis. Kasi tandaan niyo po, malaking pagsubok, malaking problema, malaking breakthrough and blessing din yung katapat niyan. Once we handle right, once marunong tayong humawak, marunong tayong mag-manage, mayroon tayong wisdom to overcome, meron pong kalakipyan na blessing, na breakthrough o tagumpay sa buhay. Magtiwala tayong lubos sa Diyos. Primumpisay na ito ni Isaiah, sa Isaiah chapter 50 verse 10, sabi po dito, kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaring ang landas ninyo ay maging madilim. Gayon may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na siya. Kayo umasa sa pera. Huwag kayong umasa sa kasamahan. Huwag kayong umasa sa resources. Just trust the source. Sa lahat ng gumagalang at sumusunod sa kanyang lingkod o sa salita ng Diyos na binabagi ng kanyang lingkod, sabi dito, malinaw, maaring ang landas ninyo ay maging madilim. Amen po ba? Gayon, maing magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Parang ganito ang sa atin. Nakaka-experience tayo ng darkness sa buhay natin. Parang itong pinipreach ko sa taas, parang I'm losing light, spring of light, lumulad. Don't believe the lie of Lucifer. He is a father of all liars. He is the father of lies, sabi sa Bible. Believe on every verses from the Bible. Believe on God. Maniwala na mayroon pang pagbabago sa buhay. Meron pang igaganda ang buhay mo.
Kasi pinangako nito ng salita ng Diyos sa mga gumagalang at sumusunod sa Diyos. Na meron talagang peace, merong protection, merong blessing, merong breakthrough, merong long life, good life, beautiful life, wonderful life, pinangako yan ng Diyos. Pero ngayon, we're facing darkness. We're facing darkness. We're facing problem. We're facing ibang bagay sa Australia, sabi sa Bible. Pero sabi sa Bible, magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na siya. Sa Bible, yung mga matitinding nakaranas ng blessing sa breakthrough, dumaan din sila sa matinding pagsubok. Anong ginawa nila? Like si Joseph, di ba? Nakaranas ng matinding blessing and breakthrough, si Joseph na anak ni Jacob. So anong ginawa niya? Nagtiwala pa rin siya at umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Are you with me po mga kapatid? Sino ba makikita natin sa Bible? Ang dami. Si Gideon, si Jehoshaphat. Wala silang capacity. They're outnumbered against their enemy. Pero ang meron sa kanila, fear of the Lord sa obedience sa komanda ng Panginoon. Yung mga totoong may pag-aaral at pagsunod sa Diyos, hindi nagtitiwala sa sarili nila yun. Hindi tumitingin sa resources nila. Laging nakatingin nila sa Diyos. Umaasa sila, sabi dito, nagtitiwala at umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. God is in control sa lahat ng mga. Kung ano man nangyayari sa bansa natin, sorry ko, ba't nakating sa bansa natin? Ano? Kung ano man nangyayari sa buhay natin, o sa buhay ng pamilya natin, o sa buhay ng ating pong pamayanan, ito pong tandaan niyo po. Wala silang kakayanan, wala tayong kakayanan, pero sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa Diyos, lahat ng kakayanan mula sa Kanya. Even yung pader na humaharang sa sa Jericho, dahil ang mga Israelita, si Josue at si Caleb sabi sa Bisaya, sa Diyos. Sumunod sila sa utos ng Diyos. Suddenly, here comes breakthrough. Bumagsak yung wall. Kaya kung ikaw at ako, nahihirap ako sa wall, ang labo. Nakikita ko madilim. Umasa ka lang. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi lang yan basta lilinaw. Sabi niya, aalisin niyo pa lahat ng hadlang. Alang-alang sa iyo na may paggalang pagsunod sa Kanya. Pwede mo pag-iwag ng Diyos. Hindi na mga gusto tumagal eh. Huwag ka matakot. Sabi sa Awit 23 verse 4, dumaan man ako sa libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan, pagkat ika'y aking kaagapan. As long as you fear God, as long as you obey God, as long as you honor God, God is with you. He never leave you, nor forsake you. Sabi ni David, even though I walk in the shadow in the valley of death, full of darkness, but sabi niya, I fear no evil because you are with me. Sapat na that God is with you. Kaya kung pag-iamanin po natin ngayon yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi kung meron kang relasyon sa Kanya, hindi issue ang pag-alam, hindi issue ang pagsunod at paggawa sa Kanya. Tapos po natin ating mga kamay, and let us all surrender our life before God. And let us pray. Sundan po natin maikling panalangin nito. Sabihin natin, Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa nakalipas na panahon at araw na nawalan ako ng paggalang at pagsunod sa inyong salita. Patawarin mo po ako na hindi ako umasa at sa iyo'y nagtiwala. Ngayon, Panginoon, inilalaga ko ang aking buhay sa inyo, sa inyong mapagpalang kamay. Pusupusin mo po ako na iyong Espiritong Banal at turuan na mamuhay na may paggalang sa iyo
at pagsunod sa inyong banal na salita. Maraming salamat po sa inyong pagpapala, sa inyong pangako na buhay na punong-puno ng kasaganaan, buhay na matagumpay, at mahabang buhay dito sa lupa na inyong iniingatan at pinagpapala at pinupuspos ng inyong kapayapaan. Salamat po Diyos sa inyong salita ngayon. Ito pong aming tinataas at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palapag po natin si Brother God with the glory. Amen. Lastly, Amen. Gaano man kadilim, gaano man kalaki ang inyong pong pinagdadaanan, Amen. Dahil meron kang relasyon sa Panginoon, sagot ka ng Diyos. Yung problema mo, salong-salong yan ng Panginoon pag pinapasa mo sa Kanya. Amen po ba? Yung multo na sagot ka ng Diyos, kapag ka ang kaaway umatake sa iyo, pero umaasa ka sa kapangyarihan ng Diyos, walang makakatalo sa Diyos. Even ang demonyo, even sino man, walang makakatalo. Ang tagumpay ay laging kaloob ng Diyos sa mga taong merong banal na pagkatakot, banal na pagsunod, amen? Banal na paggalang sa akin. Ang tagumpay ay lagi sa akin. Ang kanyang blessing ay laging bago. At bibigyan niya tayo ng maraming breakthrough, even open door sa buhay natin na walang pwedeng makapagbukas kundi siya lang. Ibig niyo po mga kapatid, walang pwedeng makapagbukas kundi siya lang. Kung may sinarahan man siya, walang pwedeng makapagbukas sa kanyang isinara. Pero sa kanyang binuksan, walang pwedeng makapagsara. Basta pagtibayin po natin yung ating relasyon sa kanya. Lumalim, lumago, amen? Para hindi nag-issue yung paggalang, pagsunod, pagdakila, pagpuri sa kanya, pagsunod sa kanya. Palama po natin si Lord. Paggabi ng glory, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pong pananatili sa simbahan at sa online. Ayan, blessing and breakthrough sa inyo na lahat yan, amen? Saluin niyo po at i-enjoy niyo po ang buhay na ganap at kasiyasiya na kaloob po ng Panginoon. So, kita-kita po tayo next week kasama po ng mga ibang planeta, taga-Antipolo, sa church, and we'll be together po sa ating midweek service. Imitahan po natin yung ating mga kapatiran who will be together like this sa ating midweek. Pagkagulit mo rin po, Panginoon, Panginoon, kami give the best ng offering sa Diyos. Hallelujah. Balik po sa online and thank you for sharing our video. Balik po. Amen. Hallelujah. Muli, salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe na iyong inihatid sa amin na salita ng Diyos. So, ayan po muli. Marami pong salamat sa inyo online. Nakijoin po sa ating pong midweek service ngayong gabi. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Tayo po'y dadako po sa ating pagbibigay. Amen. At ang susi po ng pagtatagumpay at pagpapala na ibinigay ng Diyos at pinangako ng Diyos ay sa pagbibigay po sa kanyang kaharian. Amen. So sa inyo pong lahat dyan sa online, kung kayo po yung magsisend ng inyong tithes and offering, nakalagay po sa atin pong TV screen. Yan po. Sige po, tayo pong manatiling nakatayo. Tayo po'y manalangin bilang pagtatapos po ng atin pong gawain ngayong gabi. Thank you, Sister Alta. Sige po, tayo po'y pumikita, tayo po'y manalangin. Nanyayahan ko po si Brother Nico na siya pong manalangin po ng ating tithes and offering and sa closing prayer na rin po. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. And Lord, salamat sa mga buhay na nagtanim, Panginoon, nagbigay. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord, itinataas ko, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang kaloob na to, Panginoon, ang kaloob na to, Panginoon, ay magamit sa iyong kaharian, sa gawain, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. At Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon.
Panginoon, magbukas ka, Panginoon, ng bagong pintuan. Panginoon, buksan mo ang durungawan ng langit sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at ibuhos, Panginoon, ang pagpapala. Panginoon, hallelujah, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Panginoong Yesus, sa buhay ng bawat isa, ingatan mo, Panginoon, balutin mo ng banal mong dugo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, patuloy na maghari ang kapayapaan, ng kagalakan, ng pagmamahal sa bulwagang ito, Panginoon, at sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy mong pangunahan ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy kong itinataas, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat, Panginoon, Lord, even sa online, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, ang aming mga kapatid sa ibang lugar, Panginoon, at sa buhay ng aming pastora, Panginoon, si Pastor June, bantayan ang kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan mo sila sa bansang Canada, Panginoon, Lord, na sila'y ginagamit mo doon. Patuloy mo silang gamitin, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, Lord. Patuloy ka naming itataas, patuloy ka naming pupurihin. Ilayo mo, Panginoon, ang bawat isa sa tukso, sa kapahamakan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kami po'y, Panginoon, na pansamantalang maghihiwa-hiwalay, Panginoon. Samahan mo patuloy ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mong palaguin, pagbungahin ang buhay ng bawat isa sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat sa iyong napakagandang salita na aming napakinggan. Naway ito'y tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon. Ito'y may sa buhay namin. Ito'y may bahagi rin naman namin sa iba, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang nag-ingat, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. And see you on next Sunday po. And good night po sa inyong lahat. Shalom everyone. At ingatan po kayong lahat ng ating Panginoon.